Doc Attorney, alam nyo, madalas nyong mabanggit ang tungkol sa bakuna. Parang talagang sobra kayong against, no? Anti-vaxxer for COVID at least. No? Parang ginagawa nyong major, sabihin na natin, take-off point ng inyong magiging action sakaling kayo'y mahalal. And even now, no? Talagang sinusulong yung advokasang yan. Bakit ho kayo sobrang hindi believe? Gayong nakikita naman ng lahat na sa mga nabakunahan, lalo na dito sa NCR, ay mukhang naging maganda naman at maayos at wala naman mga nai-report na major infection na sinasabi niyong resulta ng bakuna. Pakipaliwanag niyo nga po. Okay, mali po yung premise na sinabi niyo, no? Hindi po ako anti-bakuna. Ako po yung doktor, ano? Pero anti-mandatory ako. Anti-mandatory po ako. Alam niyo po, hindi ko inano na wag kayo magpabakuna. Yung mga gusto magpabakuna, i-explain natin mabuti, pwede magpabakuna. Pero forcing them, to be vaccinated is wrong. Number one, experiment pa lang yan. Anong category ng WHO? EUL, Experimental Use Listing. And researcher din po ako. And when you have that kind of situation, hindi pwedeng gagawing guinea pigs kayo lahat unless you are willing to become guinea pigs. Number two, you are no longer in the realm of medicine or health if you are forcing them to be vaccinated. You are already stepping on the line of constitutional freedoms. Number one, freedom to travel, freedom of choice. No? Ito pa yung sinabi ko sa mga government lawyers in our argument. No? Sabi ko, sabihin mo, governmental regulation yan. Dadagdagan ko pa kayo, parents patria. No? Pero tandaan nyo, sabi ko, human rights are inherent. Yung mga governmental regulation, hindi naman inherent yan. Nandun lang sa Constitution. Now, our inherent human rights are fundamental. They are inalienable. They are indivisible. So, without those rights, we cannot be called human beings. Now, huwag niyong ipilit sa mga, alam niyo po, kaya nagkakamatayan dahil nga sa mga pagpilit. Tingnan niyo lang, bypass na lang para malinaw. Pag nag-angiogram ako, sasabihin ko sa pasyente, alam mo, pwede kang, importante po sa iyo, ma-bypass. Alam niyo kung bakit marami namamatay sa bypass? Ito po, no? Pag ipinipilit ng doktor sa pasyente, ay, kailangan ka ma-bypass, baka ka mamatay. Mali yun. Kaya nga merong informed consent. Give them what you prescribe and give them the alternative measures that you want if they refuse. Kaya lang ginagawa ng hindi raw mandatory, pero you are requiring them to pass vaccination card. Hindi kayo magkakaroon ng ganyan, pag wala ka, hindi kayo nagpa-vaccinate. Alam nyo, I'm not against vaccination, but forcing them, tandaan nyo po, they are overstepping, our government is overstepping our fundamental human rights.